Sa mandako ng Pilipinas kayo naroon. Canton, Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang maghahatid balita para sa Rated X numero 35. At bago ko po dakuan ang ating tampok na paksa sa episode na ito, atin po munang puntahan ang infographic of the week from Boba to Busted. Yung Boba pa ba tungkol dun sa mga mahihina o mapupura ng pag-iisip? Hindi po. Yan po yung milk tea. Dahil nung Lunes, tumambad. Isa pong vape bodega. Hindi lamang po ito vape shop, kundi ito isang vape bodega na nagpapanggap na milk tea store. At ito ipinasara, siyempre, ng DTI. Ni-raid ng DTI. Yan po ang iniiwas-iwasan kung mangyari sa inyo. Lalo na po yung mga sasabing, hindi namin alam yan. Ito, ating pong puntahan sa ating facebook.com/ekisasmuggling na meron na pong 122,000 likes, 126,000 followers. Na sa maikling video na ito, makikita po kung ano naging violation nitong milk tea boba na to. Ang paninda pala ay mga flava flavored vapes. Milk teahan daw pero nakumpiska ng 25 million halaga ng smuggled vapes. No business permit, no DTI registration. Chinese smuggler ang may-ari na nagpupuslit sa Parañaque at ilang hakbang lang ang layo sa Baclaran Elementary School. May mga pina-shoutout na po ako rito sa ating programa tungkol po dyan sa mga vape shops na malalapit ho doon sa eskwelahan. Bawal din po yung mga vape shop na malapit sa mga gym, sa mga all-purpose barangay hall na mayroong basketball lalo na. Basta yung mga lugar na pinupuntahan ho ng mga kabataan, bawal po yan. Maglipat-lipat na ho kayo, mag-isip na ho kayo kung sa kayo lilipat. Diyan sa welfare bill, kapag hindi ka pa umalis dyan, meron akong tik-tik dyan, kapag hindi ka pa umalis dyan, ay pakikita ko na yung pangalan mo. Dahil nakarating sa kaalaman ko na hindi ka pa rin natitilag. Nagbebenta ka rin sa mga minor de edad. Pinupuntahan yan Maliit lang ang welfare bill compound Tapos tapat ka pa ng isang barangay function hall na nagiging nursery, paaralan, daycare, at basketballan. Kaya kapag hindi ka pa nakapag-isip-isip o mag-isip na lumipat dyan, baka puntahan kita dyan. Okay, para sa mga iba pang tampok, ano po? Ito. Sundan man sa Smuggle Josie. Kumikilos po ang pwersa ng CIDG. Saludo po tayo kay Major General Karamat. Approve na approve ang ating Oplan Mega Shopper. Kaya nga pinag-iingat ko, binibigyan ko na ng babala Itong mga online resellers na hindi lisensyado, papalit-palit ang pangalan pero sila lang din pala sa grupo na yan, sa sindikato na yan, bogus yung mga pangalan. Ang gusto lang nila na mag-reply ka, magsabi ka na how much? Sasabihin nila, yung dating 350 naging 180 na lang. Nakakasira ho kayo sa industriya. Now, baka ma-offline shopper ho kayo, offline mega shopper. Mag-ingat ho kayo kay Major General Romeo Karamat dahil sa mundo ng Hiyosi, sinisindi ang sigarilyo, ay aktibo po ang CIDG. Ito, makikita CIDG, nakakumpiska ng 400 halaga ng smuggled cigarettes sa Davao del Sur. Davao del Sur po yan At dito, atin pong pansinin sa kanilang Facebook page. Makikita ho dito, nakumpiska nga nila itong flagship project nila. Kita nyo? Flagship project po yung Oplan Mega Shopper. Kaya mag-ingat-ingat ho kayo. Dito po sa may detalye ho rito.
Yung mga bagong brand ng sigarilyo na ngayon ko na lang naririnig ito eh. Kaya rinig itong mga nakadetalye dito. Ayoko na lang banggitin eh. Baka magkaroon pa sila ng publicity eh. Dito, meron pang mga marked money. Ang estimated value ng illegal na produkto na yan, aabot sa 400,000 piso. Kaya itong arestado, ang suspect, makikita po rito. Ayan, kawawa naman si Dudong. Naniniwala ako na itong suspect na ito ano lang ho ito courier o peddler o napag-utusan lang na mag-front gaya po nung babae na pumunta ho dun sa warehouse ng NAIA para i-claim niya yung marijuana. Ayun, timbog. Timbog. Siyempre, sasabihin niya, i-deny niya. Wala akong alam dyan. Napag-utusan lang ako. At ganoon din siyempre itong si Dudong. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Babala ito magsilbing babala na po sa mga napag-uutusan, courier ng mga smugglers ng sigarilyo at yung mga nasa online selling na busy sa marketplace at sasabihin pa, buy one, take all. Ito naman po, kahanga-hanga. Ito pong si Police Brigadier General Kirby John Kraft, KJ. Bakit ko nasabing KJ? KJ ho yan sa mga masasamang loob. Wala po kayong puwang kay KJ Kraft. Dahil tulad po nitong lumabas sa kanyang personal Facebook page, mahigit kumulang 3 milyon ng sigarilyo kumpiskado sa Caraga. Bago lamang ho ito Netong April 25 lang ho ito pinablish ni KJ Kraft. Kaya 2 katao alias Maldito alias Ben. At dito nahuli nga itong 60 years old. 60 ka na. Sige paghihapon Ayan, may mga Alpha cigarettes, Oakley, yung mga bagong brand ho ito. Kadalasan ho na naririnig noon yung Two Moon, yung Carnival, yung Fort. Ngayon wala na, bago ng mga brand. Ang bibilis mag-adapt, ang bibilis evolutionize, mag-evolve, magbibilis mag-evolve itong mga cigarette smuggler. So, ano pong sabi? Kami dito sa NCUP, pag may time ho ako, pinopost ko ho talaga yung mga comments. Nagpapakilala ako. Isang matikas na pagpugay sa iyo at sa bumubuo ng PRO 13 yan sa Caraga Region para sa matagumpay na pagsugpo ng Yossi smuggling sa inyong lugar. Keep it up, sir. Yan po si KJ Kraft. Yan po ay dati po sa Southern Police District. Incidentally, of course, ang Southern Police District, yan po ang kasama ng DTI ng raidin yung bodega ng inchik na smuggler. Okay, sa susunod nating paksa. Ito po makikita sa larawan si Director Neil Katahay ng DTI Bureau of Product Standards. Nagsagawa po ng presentation para sa kanilang draft resolution kung paano po i-implement ang RA 11900 sa ilalim po ng kanilang pagbabantay, sa kanilang enforcement at ayon sa regulasyon at panuntunan na kanilang ipapalabas. Dahil nga po, ang RA 11900 imbes itinutulak, pinipilit ni legislative sponsor na dapat daw sa FDA yun Pero napunta sa DTI Kaya may kakayahan ba ang DTI? Kumbaga pinipilit nila na maghigpit ang DTI. Kaya ayan natuloy. Sa draft presentation dapat po i-register yung mga brands, yung mga produkto na ilalako sa merkado at effective na ho ito. Maging yung mga retailers. Kung ikaw ay may maliit na vape shop, kailangan mong iparehistro yan. Hindi po yung DTI certificate ninyo na rehistrado yung negosyo ninyo, yung pangalan. Business name registration lang ho yan. O kaya kung mag-a-apply ho kayo ng pangalan sa business name sa DTI, BNRS.
Mag-a-apply ho kayo online, BNRS, Business Name Registration System. Pero hindi po nangangahulugan na yan ang inyong pong kailangan para makapag-operate starting January 6. Kailangan na po kayong mag-apply sa Bureau of Philippine Standards Office para maka-secure ho kayo ng permit. Dahil kapag wala ho kayo niyan, hindi ho kayo makakapag-operate. So, present na po yung kanilang draft resolution na noong Abril lang ito mga 10 days ago. At isa po ako dyan sa mga umattend. Hindi pa po malinaw kung ano po yung mga talagang specific na kakailanganin ninyo para makomply fully yung kanilang mga requirement. Sinasabi lang na kailangan inspeksyonin yung inyong shop, kailangan inspeksyonin yung inyong bodega, kailangan nakapin kayo doon sa Google Map, kailangan nakapin ho kayo at para sa ganon ay matuntun at maging madali na lang ho sa kanila para sa kanila ang kayo'y mapuntahan. So ating pong panoorin yung pangungusap ng mangusap si ASEC Nograles sa Senado. By June 2025. 2024. 2024, sorry ma'am. June 2024. Yung mandatory product certification and registration will be effective. Okay. That means bawal na po magbenta, mag-import, mag-manufacture ng vape products na walang PS mark or ICC sticker. If it will be a manufacturer who wants to obtain to manufacture vape, yung factory po ang gusto niyang i-register, the manufacturer will apply for a PS license for the factory, and all of the products that will be manufactured under that factory with the PS license will have a corresponding PS mark. If the vape products will come from abroad and it's via importation, they have to obtain an ICC clearance with the DTI. Ayan. Hindi ko sinasabi kung ano ang mga requisitos para maka-obtain ng tinatawag na ICC clearance. At hindi rin malinaw kung ano ang mga requisitos para sa mga vape shop owners para mabigyan kayo ng permit to operate. Ang nakuha ko dun sa talakayan na yan, dun sa Senado, halos kapareho ng proseso kapag ikaw ay kukuha ng lisensya para sa butika. Dahil meron kang tinatawag na permit to operate pero sa FDA license to operate. At yung mga produkto ay bubusisiin. Ay buti na nga lang hindi tayo pumasok na naiwas ho dun sa FDA dahil masalimuot ho yung istorya na yan. Ma-scandalous ho para sa pandinig ko eh. Hindi ko na lang ho sasabihin sa inyo kung ano yon. Scandalous ho yun, kahiyahiya. Kahiyahiya. Buti na lang na-discover ng ating mga mambabatas. At naisiwalat yan, kaya nang lumo o umatras ang tikas ng FDA tungkol sa issue na yan. Hindi rin naman po kasalanan ng FDA mismo dahil sila po ay napag-atasan lamang. So, parang pahigpit ng pahigpit ang ating mundo. By June ang ating mundo. Sasabihin ko na ating. Although, inuulit ko, pagdating po sa takbo ng industriya ng vaping industry, ang sa smuggling movement ay hindi po dyan nakapokus. Nakapokus po ang sa smuggling movement doon po sa concern ng mga konsumidor. Consumers po tayo, maging ang NCUP. So sino po ang pinaka may kumbaga ay mayroong kredibilidad pagdating po sa pag-address ng mga issue na may kinalaman sa industriya, lalo na sa mga retail outlet, sa distribution, walang iba po yan kundi ang Philippine E-Cigarette Industry Association. Siyempre, sa competence at pangunguna ng kagalang-galang nating kaibigan na si Sir Joey Dulay, ang PCIA ay isa pong respetadong organisasyon at kinukonsulta po ng mababang kapulungan ng Senado pagdating po sa mga issue ukol
sa industriya sa pagninegosyo ng vapes. Kaya dito po kayo dumulog. Nire-recommenda ko po na dito po kayo dumulog. So, sa latest post po ng TISIA, makikita po rito, mag-comment po kayo. So, ano ang inyong pananaw doon po sa latest regulations surrounding vaping? Itong mga latest regulation ho, syempre magiging effective na ho yun sa BIR. Nagkagulo-gulo nga ho, ni-raid ang ilang mga vape shop, yung malalaki na vape shop. At nagkagulo-gulo na, nagkataguan na, bla bla bla. Kaya sabi dito, we'd love to hear your perspective. Please, makipag-interact kayo. Huwag kayong matakot, huwag na ho kayong magtago. Ihayag nyo po dito. Ihayag nyo po dito. Malaya po kayo makapag-interact. Ayan po ang hinihingi. Dahil sa sandaling magkaroon ng resolution ng PCA, halimbawa, susuportahan po ng NCUP yan, susuportahan pa po ng iba pang mga organisasyon, na may basihan. May basihan kung bakit kailangan isulong yung isang panukala na hindi naman masasaktan ng husto ang vaping industry. Ang industriya ho ng vaping hindi naman po lahat Rotten Tomatoes. Although na marami sa impression natin na maraming Rotten Tomatoes dahil nga dyan sa marketplace dyan sa Facebook. Gaya nila Monay, ng ilang pang mga gustong magpayaman na walang masyadong puhunan, gamit lamang ang ilang libo, papopost sa Facebook, kahit smuggled, hindi ho nila yan inaalintana. Ang mahalaga sa kanila ay kumita. Pero nakakasira ho sila. So, please, ako po ang mismong nang umaapila sa inyo na makipag-interact po kayo sa PCA. Kung kayo ay nasa industriya, nasa negosyo ng pagbe-vape, nasa vaping business, malaya po kayo makapag-interact at maghayag ng inyong panukala. Maganda ho kung hindi ho kayo gagamit ng alias account. Huwag po kayong matakot. Kung ultimo nga mismo si BIR Commissioner, sabi, come forward. Mag-usap tayo. Kami handang tumulong sa inyo. Nakakatakot naman ho kasi Commissioner baka pag sinabi ko ako si ganito at may vape shop kaming ganitong maliit. Di ba? Pero kailangan naman may assurance naman na huwag kayong matakot, kami bandang tumulong. Nauunawaan naman siguro ni Commissioner na kung paano po nagsimula ang vaping industry. Nagsimula lang po yan sa online. Hindi pa po chat-chat kundi doon sa forum. Mga taon 2011. Forum. Sinong meron ganito? May ganyan. Ito namang isa. Nag-post na meron siyang ganito. At binili naman ng isang audience doon sa forum. I-deliver niya. Alam niyo po noon, may tatak ng pagiging proud na kapag ako ay nagbenta ng vape dahil na-convert ko si Mang Anton from heavy smoking to vaping, yan po yung aking accomplishment. Parang personal accomplishment. Not much because ako'y tumubo ng 10 piso, 20 pesos, kahit nasabi mong 100. Ang pride ko noon, na-convert ko. Napasubok ko kay Ka Anton. Na matigas ang ulo, Yossi pa rin ang Yossi. Yun ang kanyang objective. Nandun nakikita ho yung passion ng mga nagtitinda sa online. Pero ngayon, nagso-shorts pa. Kaya ngayong tinutuwid po ang industriya. Dumadaan po tayo sa mga katakot-takot na pagsubok. At nandiyan pa itong mga galit na galit sa nicotine. Ay sabi daw yung may toxic ka, may toxic. Ako, hinahamon ko kayo. Susubukan ko mismo sa harapan mo na ikaw ay kontra sa tobacco. Sinasabi mong hindi pa natatantya kung ito'y harmful o hindi. Ako mismo, pupuntahan kita. Pakikita ko sa iyo na ng e-cigarettes ay less harmful doon po sa nakasinding sigarilyo. At magkasubukan tayo. At nang sa ganon, ay hindi mo na pagbibintangan kung sino-sino.
Kayo dyan, ha? So ito po, galit na galit sa nicotine, layong mapaban ang vape sa tulong ng kanilang paboritong legislative sponsor. Totoo po yan. Kaya tuminutinuho tayo. Kawawa ho mga consumer kapag nawala ang vape. Dahil maging ako, ay baka bumalik ako sa Yossi. Hindi po yan nare-realize ng mga kumukontra sa e-cigarette eh. Yung mga yan basta masabi lang na ginagawa nila yung utos ni Mr. B. Ang utos ni Mr. B. Kaya takot na takot sila. Bakit nagkaroon sila ng Dirty Ashtray Award? Hindi naman niya kasama sa WHO. Talaga naman ang politika pagdating sa e-cigarette. Gayunpaman, pag sila po ay nakakadagdag ho ito sa apprehension nating mga nandito sa vape industry business. Ito na ngayon. Nakuha na natin itong in-check. Kasi nga, sabi na dun sa ating eki sa smuggling, may in-check eh. Hindi nga ho natin makilala. Hindi ko kilala to eh. Pero ito, abalang-abala ang DTI. Ang kuha ho ng video na yan bandang hapon. Pero umabot po yan ng gabi. Ngayon, dara doon sa mga nagtatanong, saan dinala? Ay dinala po yan doon sa DTI sa gusali nila sa Makati. May video po ang Daily Tribune. Pinakikita po ng DTI, ito yung aming nakumpiska nandito na. Taksan-taksan. Marami yung kanilang Flava flavored milk tea. Ito, panurin natin yung siguro may Chinese udon eh. Palagay ko, siya yung may-ari at talaga namang nababagabag. Ayan. Hinahakot po dun sa pick-up. At yung Chinese may tinitingnan dokumento at may tumawag. Hello? Hindi niya pinarinig. Hindi rin naman maintindihan kung ano yun eh. Okay. So ayan po ang mga naging kaganapan ng i-raid yang vape milk tea bodega na yan ng FTEB, Fair Trade Enforcement Bureau. Okay? So, ito pala yung nasa welfare bill. Hindi ko muna papakita, kawawa ka na. Si Padson. So, nandoon isa po sa mga kinapuputan ko na mabalitaan na yung vape shop ay malapit sa eskwelahan. At yan po ay maaaring maging puntos na gamitin sa atin laban sa atin ng itong mga kumokontra at galit na galit sa nicotine. Sabihin niya, kita niya! Kita niyo! Dahil hindi ninyo sinunod ako! Ayan ang nangyayari! Hindi po, madam. Ang nangyayari po ngayon ay nasa correction level po kami. Nasa correction stage. Ikaw ba, sasabihin mo dun sa anak mo, ganito, ganyan, gusto mo bukas, reformado na. Hindi po, madam. Bigyan nyo kami ng time. At hindi po nakakatulong yung inyo pong ginagawa. Nahahanapan ninyo ng mapupulaan ito pong vaping. Ang paggamit ng e-cigarette. Fault finder ka na eh. Sige. Kumukulo yung dugo ko talaga eh. Okay. So dakuhan ko muna itong opinion. Ang paksaw ng aking opinion, hindi po nangangahulugan na yan din po ang pananaw ng aking mga kasama sa EKIT sa smuggling movement. Ito'y ganang akin lamang po. Inuulit ko po, para sa mga issue tungkol po sa negosyo, the best organization, NGO na inyo pong dapat sangguniin ay ang PISIA. Pasyal po kayo dyan. Pasyal na po kayo at mag-comment po kayo dyan freely. Wala pong kakagat. Wala mangangagat sa inyo. Ang concern po ng inyong lingkod ay nandun po sa consumer at ang concern ng EKIT sa smuggling movement ay yung tungkol sa smuggling. Siyempre nahahalo-halo po minsan. Hindi po maiwasan kasi may mga nagtatanong ho sa akin, paano naman ho yung aming mga excess stocks na binili namin ng legal? Teka muna. Presumably na legal. Presumably na legal dahil malayang na ima-market nga yung produktong yan. Kaya ang ating topic, legit kami nagsimula. Ayaw namin magtapos at tawaging illegal. So yan ang ating bibigyang pansin ngayon. Okay. So legit kayo sa inyong pananaw. Legit kayo. Legit tayo sa ating
mundo, sa ating perspektiba dahil walang sumisita. Paano ka naging legit? Ikaw, halimbawa, importer. Paano ka naging legit kung binamamahagi mo yung isang produkto na walang invoice? Itong mga walang kamalay-malay na mga batang negosyante, tanggap na lang ng tanggap. Para kayo nagtitinda ng isda. Milyon-milyon, walang invoice, walang kasulatan. Ngayon, sabihin halimbawa lang, sabihin ng authority, bibigyan namin kayo ng pagkakataong makabawi dahil karapatan naman ninyo yan. Constitutional right yan na nagnegosyo ka, ang presumption dyan, kaya ka pumasok sa negosyo para kumita. Ngayon, dahil sa regulasyon, hindi ka kikita. So, meron pwedeng pag-usapan tungkol dyan. Halimbawa, sabihin, sige, beef shop, pagbibigyan ka namin, gaano ba karami ang inventaryo mo? Ikaw naman ibibigay mo. Marami po ako, sir. Meron pong 10,000 itong nandun sa aking bodega. Huwag niyo pong re-raiden, ha? Hindi namin re-raiden. Sige, sabihin mo lang kung gaano karami yan. Ang tanong, sige, pwede mong i-dispatcher yan. Pero bigyan mo kami ng invoice para katibayan, nakuha mo nga yan bago namin idiniklarang illegal yung plaba. Halimbawa lang. Wala kang maipakita ngayon. Magkakamot ka ng ulo. Naku po, sir. Kinuha ko po talaga yan ng gano'n. Anong katibayan mo? Wala kang invoice. Kaya dito sa bagong alituntunin ng Bureau of Product Standards, bawal mag-negosyo, mag-distribute kung wala kang invoice. Para maproteksyonan yung mga mamimili, lalo na yung mga big fish na yan. Para maproteksyonan, kailangan ho ng mga proper documentation. Ngayon, pagbigyan halimbawa tayo, sige, i-dispatcher nyo. Paano naman? Mapapatunayan ni Mang Juan na kumuha nga siya doon sa taong yun. Diba? Ngayon, isa pa sa mga issue ho dito, yung mga importer na magagaling. Ang ginagawa ho nila, paglapag ho nung stock sa kanilang bodega, hindi na ho nila pinaiinit yun. Kasi iniiwas ho nila na isumiti pa yan sa BIR for documentation. Kaya paglapag, dispatchado agad as if na yung isang malaking distributor ay siya na rin ang nagpadating. Ano treatment ng produkto mo? Anong treatment ng produkto na yan? Direct from customs. Dinadala ko sa iyo. Halimbawa, lumabas 5 container van, isang container van order mo, padadala ko sa iyo. Ano mangyayari sa iyo, distributor? Di kontrabando yung produkto mo kahit nagbayad ng tamang buhay sa custom, paano sa BIR? Hindi na nga linapag. Iniwas na sa BIR. Ayun, kumpiskado. So yan po ang isa sa mga iniiwasan kung bakit kailangan tayo sumailalim sa Bureau of Product Standards, sa Bureau of Philippine Standards, para po maisaayos yung pagninegosyo ukol po dyan sa importation, sa manufacture ng vape products. Dahil nagsimula po yan sa Wild West. Okay? Paano mo yan gagawing cultured? Polite. Hindi tama ang polite. Kundi, paano mo gagawing cultured, yung bang tumutupad sa mga alituntunin, formal. Kung yan ay nanggaling dun sa mga marketplace, gaya ni Monay at ng iba pang nandiyan dyan na hindi kumikilala ng delikadesa, hindi kumikilala ng etiketa, lalong-lalo na yung mga galing China. Kita nyo doon sa video. At balita ko. Ito bilang puntong panghuling punto. Balita ko, yung plaba ay meron pang mga nasa labas. Hindi po yung nandoon sa mga ahensya na nakapulslit sa koral. Meron pong mga naiwan na hindi po na-raid. Dahil nung matapos na i-raid yung Valenzuela, umiwas na ho sila Ang ginawa ho nilang style, dinistribute nila yung mga bodega. Meron sa Parañaque, meron sa Malabon, at meron pa sa ibang lugar.
At meron din daw po dun sa Batangas at meron pa dun sa Clark. Doon napunta. Kaya walang umpay, walang palya ang pagpapalabas ng produktong yan. Palapag na. Magkakaroon na akong mamaya. Order na kayo. Pre-order. Kaya bahang-baha ng plaba. Ang masakit po niyan, dahil kontrabando, bagsakan ng presyo. Kaya siguro, totoong number 1 ka plaba eh. Magaling ka sana eh. Kaya lang, illegal yung ginagawa mo. Maging yung promotion mo, illegal. Paano ko nasabi na talagang number 1 ka? Dahil kapag number 1 ka, ikaw ang sinusunod, di ba? Follow the leader. Hey. Agresibo kami sa marketing. Gagawa rin kami ng tinatawag na promo kits. Promo kits. Number 1 ka, ikaw sinusunod eh. Palagay ko totoo. Dahil ngayong pagbagsak mo, pabagsak din at marami ring sumusunod sa iyo. Dahil baka bukas, makalawa, susunod na buwan, susunod na taon, maraming negosyo ang magsisibagsakan at sumunod sa iyo sa bangin.